kapatid, itong ating aral na ito ay napakatapang. Kaya marami tayong matututunan, Lord. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, ito po ay hindi rebuke, hindi pananakit ng mga salita. Ngunit, Panginoon, salamat po sapagkat tinuturuan mo kami on how to appreciate, on how to respect ang lahat ng bagay patungkol sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na pag-aralan namin ang Daniel chapter 5. In Jesus' name. Na mga kapatid, ngayon ang pag-aaral natin ay kwento ni King Belshazzar. May mga warning lessons. Si Belshazzar nga naman, anak siya ni Nebuchadnezzar, pero hindi siya natuto. Hindi siya natuto sa leksyon ng kanyang daddy. Alam mo mga kapatid, kaya sabi kong, alam mo nandito ang daddy ni Sister May? Sabi niya, doon anak, pupunta ako sa linggo sa inyo ha. Kasama ako, alam naman natin mga kapatid. Si Sister May mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo yan. Ang kanyang uncle ay obispo. Next to Cardinal Sin is Obispo Sarte. Meron siyang, Sister Edith, meron siyang statwa. Pag nagpunta kayo ng Albay, punta kayo sa isang Albay na simbahan, meron siyang musuleo. Meron siyang estatwa. Yeah. So mga kapatid, makita nyo ang pinagdadaanan nila. Hindi sila basta mga normal na katoliko lang. Talagang sagrado, kandado, di padlock, di password, di pin. Kompleto recados. Pero alam mo, sabi niya, malaki ang, and ako agree ako doon, malaki ang porsyento, malaking bagay na ang magulang nagtuturo ng maganda at mabuti sa anak. Diyan sila natututo eh. Itong si Haring Nebuchadnezzar, di ba siya ang, mapapansin mo, di ba Sister Edith, siya yung mayabang na hari na akala niya siya nagpaganda ng Babylonia. But he didn't realize na nagpaganda ng Babylonia ay ang Panginoon. Ginamit lang siya. He was only a channel through where God's blessing flow. Ginamit lang siyang kasangkapan, ginamit lamang siyang daanan ng pagpapala ng Diyos, ngunit naging mayabang. Kaya sabi ng Panginoon, simula ngayon, mabubuhay kang parang hayop sa gubat. Diba? Hindi na ituro ni Haring Nebuchadnezzar kay Haring Belshazzar. Hindi siya natuto sa leksyonan, or maaring na ituro. Kasi maaring ang magulang nagturo pero yung bata hindi natuto. Dalawang bagay. Kailangan yung magulang nagtuturo at yung anak tumatanggap ng aral, ng leksyon, tumatanggap ng pagtuturo. Kaya natutuwa ako. Kahit kami dalawa ni Sister May, kita mo kayo. Lumaki kayong maayos, lumaki kayong magaganda ang katayuan sa buhay. Simply because, and we cannot, of course, lagi nandun ang prayer, Sister Edith, but hindi rin natin pwedeng alisin ang malaking porsyento, ang malaking naging bahagi, katungkulan, obligasyon ng isang magulang. Itong si Haring Belshazzar, hindi siya natuto. At ang background pa nito mga kapatid, habang may gera sa labas, binibigyan ko lang kayo ng background, alam po, narinig nyo na ito kanina, pero nagpa-party sila sa loob ng palasyo. At ito pa, mga kapatid ko, huwag kayo magagalit sa akin. Dito mga kapatid, diretsahan tayo. Sabi ni Sammy, parang kakaunti ang umaattend. Yan. Kung kahit dadalawa tayo mag-a-attend, hindi ko problema yan. Wala akong problema sa dami at kasi Pastor Arlinda, we've been in the ministry for 45 years. Ever since I was a young boy, dumaan tayo dyan. Dumaan kami dyan. Nung wala pa kayo. Dumaan kami sa ganyan, dumaan kami sa ganito. Dumaan kami. Ang daming dinaanan ng church natin for 45 years. Nearly half a century. Dinaanan namin yan. Pero lagi kong sinasabi sa kanya, Sister Gloria, ang trabaho natin, magturo lang. Magtuturo ako. Didiretso ako.
Kahit dadalawa ang mag-attend dyan dahil nasasaktan. Kasi ang iba, Pastor Erlinda, ang iba hindi uma-attend. Dahil may naririnig ako. May mga ganito, may mga issue. At pag-uusapan natin yan eventually. Wala akong kinalaman. Hindi ko alam, may mga issue pala sila sa isa't isa. Ito ang masakit, mga kapatid. At huwag kayo magagalit kay Pastor Don. Ako na nagsasabi. Para wala na kayong bulong-bulungan dyan. Ako na ang pagbulong-bulungan ninyo. Pag-usap-usapan na ninyo ako. Ako nagdi-delete ng mga pangalan na hindi naman nag-a-attend. Para pa saan? Kasama ka sa lista, hindi ka naman nag-a-attend. Walasin ka na lang. Wala kang karapatang magalit. Wala kang karapatang magtampo. Hindi ka naman nag-a-attend. Minsan, baka, alam mo, pinakamahirap sa edit, yung abala ka. Yung nananahimik yung kasi pinakamahirap, sabi nga nila, Sister Epilita, Sister Ne, ang mahirap na gisingin ay yung taong gising. Diba? Mahirap gisingin ang taong gising. Nakuha mo yung kasabihan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang taong ayaw magpaabala, huwag mo nang abalahin. Abala ka eh. Amen ba? Ay baka message tayo ng message sa group chat natin. Nararamdaman ko, ang tao hindi naman sumasagot, hindi naman active, hindi naman nag-a-attend. Ay delete na lang. Yung iba, dala-dalawang pangalan. Bakit kayo magdadalawang pangalan? At pag magduduplicate kayo ng name, magsabi kayo. Hindi yung nag-iiba ng pangalan, nagbabaliktad ng pangalan, hindi na maintindihan kung sino ari. Kaya maraming nakakapasok. Kaya sabi ko kay Sister Marieta nung isang araw, sa Marieta, bakit bagay ko i-post ng post din nang ikaw ay pamayawang ka pa? Abay, hindi po ako yan. Ay, sino are? Bakit may nagalaw din? Ay, kaharap ko si Sister Marieta, Sister Edith, ay nagalaw ang kanyang Facebook. Abay, baka may nagmumulto sa iyong Facebook na yan. Kako, baka ikaw tingnan mo. Magpalit. Kaya Sister Marieta, dinilit ko. Alam na natin. Kasi baka mamaya, alam mo ang kaaway, madaya. Now, bago tayo malayo, ito. Gumagamit, itong si Haring Belsasar na ito, nagpa-party sa loob ng palasyo. Sister Edith, ha? Alam mo may laban, may gera, pa-party-party ka pa. At ito pa ang masakit. Ginagamit nila ang banal na kopa ng Diyos para inuman. Daniel chapter 5 verse 2 to 4. Kaya mga kapatid, huwag kayong magagalit kay Pastor Don. Huwag ninyong dadalhin ang ating mga gamit sa church. At kung kayo mga kapatid ay kukuha ng gamit sa ating iglesia, magpapaalam kayo. I don't know the answer to that specific question, but according huwag to kayong Deeple.com, basta-basta Church makikita na lang natin na wala nang paalam, nandoon na. Alam natin, mga kapatid, at ito naman ay hindi ito huwag kayo masasaktan sa akin, ako na nagsasalita nito, pastor ninyo ako mga kapatid, at nakikita natin. Kasi Sister Edith sa akin, baliwala ang pag-aaral natin ito, tapos hindi natin ina-apply, what's the use? What's the use of reading the book of Daniel, tapos hindi natin ina-apply, naglulukuhan lang tayo. Let's not do that. Wag ninyong kukuhanin yung microphones natin, yung mga amplifiers natin, at magsasabi kayo mga kapatid, meron kayong mga pastor. Don't act like you lead. You were not given the right. Always ask the permission of the leaders. Huwag kayong magdadala na maglalabas kayo. Inaawitan natin ang ating worship. Tapos mamaya gagamitin sa kantahan, aawitin ng My Way, gagamitin sa inuman, kung sino-sinong umaawit yan. Tapos dadali natin sa dambana ng Panginoon. Mga kapatid, tell me kung mali ako. This is the reason why hinintay ko ito mga kapatid. Dahil nasasaktan ako. Hindi nyo ito narinig sa akin dati. At kung kay Pastora Lita ito, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, makakarinig kayo ng mga salitang hindi nyo gusto. Kaya mga kapatid, magiging maayos tayo. Wag ninyong ipagamit ang banal
na gamit ng Diyos, na ginagamit natin sa altar, ipapagamit ninyo sa iba na hindi kayo nagpaalam, wala kayong go signal, ni ho, wala kayong paalam, basta magdidesisyon na lang kayo, wag ganon mga kapatid. This is the reason why we have hierarchy. Ano bang purpose ng hierarchy natin? Kung kanya-kanya pala tayo. Huwag kayong ganon mga kapatid. Huwag ninyong gamitin ang banal na bagay sa Diyos sa mga pansanlibutang gawain na hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Alam natin yan. Alam natin yan mga kapatid. Huwag na tayong maglokohan na parang no. Alam natin. Gagamitin nila yan sa sanlibutang awit, kakanta sila dyan ng mga pansanlibutang awit na hindi makakalugod sa Diyos. Nakakaintindihan tayo mga kapatid. Huwag kayong magagalit kay Pastoron. Ako na nagsasabi nito sa inyo. Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil kailangan marinig ninyo mga kapatid ang mga bagay na ito sa akin. Dahil baka iba pa ang magsabi, baka iba pa ang makapagbulong sa inyo, at kung sino-sino pa ang pagchichismisan ninyo. Huwag mga kapatid. Ako na ang pagchismisan ninyo. Huwag. Yung mga nasa mic, sa ating mga nasa instrument, banal na bagay sa Diyos. Ginagamit nating pagpupuri, Pastora Erlinda, ang microphone. Tapos makikita natin doon sa mga inuman. Anong alam natin? Kaya minsan ang ating mga mikropono hindi na magkanda, hindi na natin malaman kung ano nangyayari, kung sino-sino nang humahawak. Alam nyo, di ba natatandaan ninyo, Sister Edith? May mga, yung mga lipi ni Korah, from the bloodline of Aaron, yung mga Levites. Napansin nyo, maraming mga lipi ni Korah sa lipi ni Aaron ang namatay dahil ang allowed lang maghawak ng apoy ay itong taong ito, pero iba naghahawak. Natandaan din natin, and we remember this, nung iba naghahawak ng Ark of Covenant, nagkandamatay sila, mga kapatid ko. Amen? Nagkandamatay sila dahil hindi sila ang otorisado, hindi sila ang allowed maghawak ng mga banal na bagay sa Diyos. Meron tayong kanya-kanyang tungkulin na kailangang gampanan, mga kapatid ko. At kayo mga kapatid ko, mga kapatid, huwag kayo magagaling. Again, kay Pastor Don na ito ha. Huwag kayong mahilig magtampo. Wala na sa atin yung tampo, mga kapatid ko. Aalisin mo na yung tampururut. Ay, nagtatampo ako. Then therefore, you just listen and you don't grow. Ang isang mature na Christian, hindi lagi nagtatampo. At kung magtampo man, maya-maya wala na. Oh, I love you with the love of the Lord. Hindi yung nakaraan na ang linggo na, buwan na, nagtatampo pa rin. Nakarinig ko yan. Nakakarating kay Pastor Don. Nakakarating sa Panginoon. Wala naman tayong may tatago sa Diyos. Mga kapatid, huwag na kayong magtatampo. Magmamahala na kayo. Abay, sayang ang pakikinig natin. Tayo pala nakikinig, nagtuturo tayo. Magtuturo tayo, tapos nagtatampo pa rin tayo. Hindi dapat. Lalo na mga kapatid, kung kayo ay teacher. Lalo na kung kayo ay preacher, lalo kayo ay pastor, you must practice what you preach. Gusto mo magturo ng LOP? Writer ka ba? Diretsahan tayo. Baka mamaya, nagtuturo ka ng, magbigay tayo sa Panginoon, pero ikaw naman pala, madamot. Hindi ka naman pala giver. May duda ka pala sa salita ng Panginoon. Then therefore, you don't deserve to preach. Sisiyasatin ng Panginoon, Sister Edith, ang laman ng ating puso. Hindi ito puro makadakdak lang, babasa ka lang sa internet, ituturo mo na. Hindi mo naman alam kung paano i-apply. You can't do that. You don't just read on the internet, read on the AI, read on everything, and then that's it. What you can do is just send us the link, and we will read it ourselves. Mga kapatid, may mga taong ginagamit ang blessings
ng Diyos, pera, may mga taong ginagamit ang talento na binigay ng Panginoon, oras, para sa mga kalaswaan at kasakiman. Don't do that. Alam ko mga kapatid, basta mga kapatid, huwag niyong gawin yun. Huwag kayong mabuhay sa galit, huwag mabuhay sa hinanakit. Mahirap yan mga kapatid. You can never be free kapag kayo ay nabuhay sa galit. Iwasan din natin mga kapatid ang mga bagay. Huwag ninyong gamitin ang church sa mga issue ng pagpapautang. Mga kapatid, diretsahan na tayo ha. At ito ay baka hindi ko na matalakay. Dahil sa linggo, baka may mga ibang tao, ay baka hindi natin mapag-usapan. Mga kapatid, ito diretsahan ko na kayo. Alam ko may nakakarating sa akin. Sa church may nagpapautang, at sa church may nangungutang. Now, ito mga kapatid ang akin. Ito ang akin mga kapatid ha. Ito'y akin. Hindi ito kay pastora, hindi ito kay bishop. Si bishop talaga, pastora, ayaw niya na may nagpapautang. Tapos. Ayaw niya na may nagpapaluwagan. Tapos. Okay? Now, may nakarating sa akin na ito nagpapautang, ito ganto, ito nangutang, hindi nagbayad, ito ganto. Kaya mapapansin natin, nagkakaroon ng issue. Now mga kapatid, kung kayo ay nagpapautang, ang pakiusap ko sa inyo mga kapatid ko, huwag kayong mananamantala. Pag alam mo nang walang pambayad na, kahit alam mong kikita ka, pero ang isang nagpapautang mga kapatid, ang isang lender, dapat responsible. Kaya nauso rito sa UK, Sister Edith, yung mga batas na anti-gambling. Kasi may mga tao gusto magsugal, siyempre ang laki ng kita niyan. Bakit inalis sa Pilipinas ang isabong? Oh, laki ng kita ng government dyan. Bilyon ang kinikita dyan everyday. Pero tinanggal ni Presidente, hindi ko alam si Duterte yata o si BBM. Oo nga, malaki ang kita. Pero, a good person, a good leader, a good governance, lalo na kung Kristiyano ka, responsible ka. Ipapautang ka, o sige, magpautang ka dahil baka yun talaga, pero mag-iingat ka mga kapatid ko. Marami ako nakilala mga kapatid at huwag kayong magagalit sa akin. Ito ay sinasabi ko sa inyo. Wala akong pinatataman, hindi ko alam kung sino talaga lahat-lahat. Pero mga kapatid, sa batas na at sa ating bansa, meron tayong FCA, Financial Conduct Authority. Marami akong kilalang doktor at mga abogado ang pumasok dyan, natanggalan ng tsapa. Dinimanda ng mga ipinag-utangan. Dahil ngayon, ang mga nangungutang ngayon, minsan matalino na eh. Pag hindi ako magbabayad, pag siningil mo ako, didimanda kita. Iahabla kita, dadaling kita sa pulis. Mag-iingat kayo mga kapatid. At gusto kong itong maging on the record para hindi ma-incriminate ang church. Kasi baka mamaya, hindi tinuro ng church eh. No. Tinuro ko yan mga kapatid. At itong ating pinag-uusapan ay recorded. Kung nagpapautang kayo, ang kapatid, siguraduhin ninyo, una, may responsibilidad kayo sa Panginoon, responsibilidad kayo sa tao at sa batas. Okay? Magpautang. At kayo namang mga nangungutang, huwag naman kayong utang ng utang na hindi nyo kaya. Utang kayo ng utang, wala naman na kayong pambayad. Tapos bigla na lang kayo mawawala sa church. Gagawa kayo ng issue para magkahiwa-hiwalay ang church. Huwag ganon. Kung nangutang kayo, magbayad kayo. Makukuha niyo mga kapatid ko. Masakit yun eh, Sister Edith. Alam mo yun. Because, ang ayaw ko mga kapatid, magkahiwa-hiwalay tayo dahil dyan. Ako nga eh. Mga kapatid, kung sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pwede rin ako magpautang eh. Pero, tumutulong ako hanggat kaya ko. At hindi ko sinasabing gayahin ninyo ako dahil siyempre, iba-iba talaga ang kakayanan natin. Pero, sa nagpapautang ang akin, maging responsible. Tingnan mo, kaya ba ng taong ito? Karoon ka lang ng limit.
Pag talagang hindi na kaya, tama na yun. Huwag ka na magpautang ulit. Kahit kikita ka pa. Kasi kapatid, pag lumalim ng lumalim yan, baka mag-end kayo sa court na wala naman tayong proper licensing. Mahirap. That's number one. From my point of view as a professional attorney, at alam niyo yan mga kapatid, nag-handle ako ng civil claim. Meron tayong kapatid na panalo ko ng 6,000 pounds last few days ago. Because of that claim. Pangalawa, sa mga nangungutang, mangutang lang kayo nung kaya nyo. At huwag na kayong mga kapatid, yun ang ipanalangin ninyo mga kapatid ko. Ipanalangin ninyo na kayo ay makawala sa utang. Sister Edith, makawala sa utang. Ano sabi ni Apostol Pablo, Sister Cynthia? May nothing be outstanding to you except love. Naway wala kayong utang sa tao maliban sa pag-ibig. Amen. At ang sarap ng buhay mga kapatid ko, kung wala kang utang. May utang, magbayad. Hindi yung aalis, kunwari, lilipat ng ibang church, yung pala, gagamitin natin ang oras natin na ibinigay ng Diyos para sa Kanya. Amen mga kapatid. Okay, magagalit kay Pastor Don ha. Susulat ko yan sa ating memorandum. Kay Pastor Arlene ba? Si Pastora may nalaman nagpapalawagan sa church. Talagang ino niya yun. Walang nakaulit. 1985 yata yun. 1986. Talagang, ano yan? Ba't may paluwagan dyan? No. Kasi ang iba dyan, Sister Edith, pupunta ng church dahil nagpapautang. At may narinig pa ako ha, mga kapatid. Ito, iba kayo magagalit. May taga-ibang church, si Pastor Arlene, napunta sa church natin dahil may nangungutang. Nag-a-attend dahil nakatingin at sinisisi pa yung ating mga kapatid na yun. Kala ko ba yung mga taga-Maranatha ay mabubuti? Bakit ka naman nawala? Ibig sabihin, hindi talaga pumupunta sa church para makinig ng salita ng Diyos. Naghahanap ng negosyo. Hindi yun mga kapatid. Ito ang ginagawa nitong si Belshazzar na ito. Yung mga oras at talentong binigay ng Diyos, ginagamit sa maling paraan. Kaya may mga nakikinig sa akin, kita ka Pastor Arlene, ganyan, ang mata ganyan. Amen. Amen. Kala ko si Barbie, talaga naman pilig na pilig ang mata. Pero pag magbabayad, na laki-laki ng mata, nakamulaga. Yung pala, kukuha na ng bayad. Pero pag makikinig sa, uy! Sige, kung mata mo dyan, bakit yung mata mo yung ganyan, nakapilik mata ka, talaga literal. Buti nga, hindi ko dala yung salamin ko, buti ko ng pangalanan eh. Mga kapatid, yan ito. Kaya mapapansin nyo, minsan napapaulit ako ng exercise. Totoo yun. Hindi yung biro mga kapatid ko. Nawawala ng saysay ang ating pagpunta ng iglesia. Kaya, sabi ko kay Sister Miguel, kung yan ang sanay na ako dyan marami ng balitang ganyan na, nako, pagbalik ni Pastor Don dyan, wala nang mga aawit dyan, wala nang tao dyan. Ay, sige lang. May nakapanaginip pa na nag-iisa na lang si Pastor Don. Kahit nag-iisa ako mga kapatid, magpapatuloy ako sa Maranatha. Hindi ako mawawala. Tandaan nyo yan. Sa loob ng 45 years mga kapatid, tayo ay magpo 46 years na. Mga kapatid, hindi na ako aalis dito. Eto na ako. Ngayon mga kapatid, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo sumama sa akin. Pero mga kapatid, hindi ako natatakot mawalan. Hindi ako takot maubusan. Hindi ako takot sa buhay Bakit? Sabi ko, ang trabaho natin magtanim. Sabi ni Pablo, si Apollo sa nagdilig, si Pablo nagtanim, pero ito siya nagpapatubo. Amen. At ang matitira sa church natin, yun ang pinatubo ng Panginoon. Pag ang isang tao ay nawala sa church ng Maranatha, ibig sabihin, hindi talaga para atin yun. Bakit natin nahahabulin yung hindi para sa atin? Bakit natin pakakainin yung hindi naman talaga natin pamilya
Wala naman tayong habol dyan eh. Gusto nilang umalis, malaya tayo. I think naipaliwanag ito ni Pastor Arlene kanina. Biglang may kamay na nagsulat sa dingding, mene mene, tekel, parsin. Hindi natin alam ang sabihin noon. Pero takot na takot si Belshazzar. Wala makapag-interpret hanggang dumating si Daniel. At ito ang interpretation. Mene, binilang ng Diyos ang kaharian mo. Tapos ka na. Tekel, tinimbang ka, pero kulang. Parsin, hahatiin ang kaharian mo sa Persia. No, mga kapatid, gusto kong balikan natin yun eh. Gusto kong balikan natin yung salitang yun. Because napakaikli ng buhay, mga kapatid ko. God has numbered your days. Napakaikli ng buhay. Life is too short. Live with purpose. Mabuhay tayo ng may layunin. What am I here for? Bakit ba ako nandito sa lupa? Para magparami ng pera? For what? Amen ba, mga kapatid? Ano ang sabi ng Biblia? Pastor Erlinda, sabi ng Biblia sa Luke chapter 12 verse 20, you fool. And we are talking about the rich man who was trying to expand his warehouse. Yung gusto niyang palakin yung kanyang bodega. But in Luke chapter 12 verse 20, death spoken to him and he was being taken away. Sabi ng Panginoon, you fool. Isang hangal, isang tanga. This very night, your life will be taken away from you. Kaya, anong kasaysayan ng yaman? Oo nga, marami kang pera. For what? Kung mawawala naman yung kaluluwa mo. Kung ang kapalit naman yan, yung buhay na walang hanggan. Is that worth it? No. Yun, mga kapatid, nangyari kay King Belshazzar. Kaya yung kanyang pagbagsak. That very night, namatay siya. Tinimbang ng Panginoon, pero walang laman. Yung bang gusto natin? Yung akala mo, ang dami-dami mong laman. Pero nung tinimbang ka pala, alam mo yung baboy na walang laman. Tinimbang ng Panginoon pero walang laman. Yung akala mo, yung, kung natatanda natin mga kapatid, yung the parable of the 10 virgins, all of them were ready to meet the bride. Ready silang lahat eh. But at the last hour, at the 11th hour, only the 5 virgins managed to get in, to enjoy the feast. Dahil yung 5, hindi sila handa. Kaya mga kapatid, ako, para sa akin, bilang pastor ninyo, kaibigan ninyo, sayang. Sayang yung paghihirap natin. Tapos hindi ka rin pala kasama. Maiiwanan ka rin pala. It's time for us to recharge, overhaul. It's time for us to go back. Ano man yung mga bagay na humahad lang sa ating mga kapatid, it's time. It's time to rev up and go back to God. Make it straight. Make it right with God. Yung kaharian ni Haring Belshazzar, your kingdom is divided. Pag ang isang bagay, mga kapatid, hindi mo kayang isurrender sa Panginoon. Kaya yung kanta natin, di ba? Natandaan ko, Sister Edith, Sister Flor, yung isang kapatira natin na naging malapiting sa atin. Kaya lang, ganoon din.
Nung nagka-visa, nagka-issue, nagkaroon ng ganito, ganyan. Hanggang sa nawala na rin. Alam mo yun. Ba't nakakalungkot, ha? Hindi ko sinasabing... Pero alam mo, ang naalala niya, Sister Edith, nung nasa kulungan siya, lagi niyang inaawit yung I surrender all. Sa kantang yan, laging siya, Sister Edith, ang naaalala ko. Siya, Floor. Pero pag may isang bagay tayong hindi naibigay sa Panginoon, kukuhanin yan sa atin ng Panginoon. Or ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon kay Haring Belshazzar, your kingdom will be divided and will be given to the Persians. Now, yung writing on the wall, Sister Cecil, is God's final notice. Warning na ito. We are on the brink. Alam mo, minsan di ko nga alam, baka bukas dumating ng Panginoon. Hindi natin alam, any day from now. Anytime from now. Jesus is coming. We're gonna be meeting Him in the air. He is there. And then what? Meron pa bang saysay itong buhay natin na ito? There's nothing. Wala. Are we ready to face God? Handa na ba tayo? So mga kapatid, because of the time, practical applications tayo. Treat your spiritual life with honor. Treat your spiritual life with honor. Guard what is holy. Ikaw mismo, you have to protect your spiritual life. Kailangan mong ingatan yung iyong spiritual na buhay ng may karangalan. Iniingatan niya na. Hindi basta ito, mga kapatid ko. Bantayan natin yung mga banal na bagay sa Diyos. Kaya nakikita ko yung mga ating mga awit. Kung kayo mga kapatid ay magbabow sa altar, bow like with respect. Dahan-dahan. Hindi yung pag tumungo, ang bilis. Pag nagbow, Sister Cecil, bago ka pumunta sa altar at tumugtog, hawak mong gitara mo, bow. Magandang umaga po. Magandang hapon po. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po. Say something. Greet the Holy Spirit. When you open your eyes, greet the Holy Spirit. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. No weapon formed against us shall prosper. I declare that something good, something better is coming. I believe that I can do all things through Christ who strengthens me. I believe that my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Today is going to be a good day. Speak. Ano pa pwede natin pag-aralan? Sister Henya, learn from history. Pag-aralan mo. Ang pinakamagandang salamin, wag mo nang hintayin na yung nangyari sa iba ay mangyari din sa'yo. Ngayon pa lang, magsisi na tayo. Kung may mali, sisiya na. Go back. Huwag mo nang hintayin na paluin ka pa. Diba? Kaya sinasabi palagi, Sister LD, avoidance is better than cure. Mag-ingat na, umiwas na, avoid repeating others' mistakes. Itong si Belshazzar, alam niyang mali ng ginawa ng daddy niya. Ginawa pa rin niya. Why? Amen? Ano pa pwede nating i-apply? Live ready. Mabuhay kayo ng ready kayo anytime.
Anytime, any day could be our last day. Tonight can be our last. Pero sabi nga nila, Sister Edith, as we always say, your last day on earth will be your first day in heaven. So tama ang sabi, Sister Lorraine. To die is gain, and to live is for Christ. So mamatay man tayo, gain pa rin. Bagamat kakantahin natin, Sister Alice, hindi kita malilimutan. Di ba, Sister Edith? Oh. Pero isang araw, 2 araw, malilimutan ka na rin. Isang linggo, isang buwan, isang taon, malilimutan ka na rin. Aalalahanin ka na lang pag araw ng November 1 or November 2, kung alin man dyan. At minsan nga, hindi pa. Diba? So, live ready. Any day could be your last. Live in obedience now. Mabuhay tayo ng may pagsunod sa Diyos. Panginoon, susunod ako. Panginoon, nagkakamali ako. At ang pinakamaganda sa tao, mga kapatid ko, yung humble. Yung mababa. Huwag yung sobrang yabang. Diyos ko po. Nakapagpagawa lamang ng isang kaunti talaga namang promote, itatagpang lahat. Talaga naman, pagkakayabang. Dahil sabi ng Biblia, Pastor Arlene, God promotes the humble and opposes the proud. Diba? Ayaw ng Diyos sa mayayabang. Maganda sa tao yung, meron na, alam mo, sabi ko nga sa mga anak ko kanina, Sister Ali, punta kami ng Westfield. Alam mo anak, hinangan ko sa mga tao, Sister Cecil, ang hinangan ko sa mga tao, yung sobrang yaman, sobrang talino, sobrang ganda, sobrang taas ng naabot sa buhay. Pero alam mo, pinakahinahangaan ko, Sister Cecil, yung tao kahit na nandoon na sa tugatog ng tagumpay nila, pero nananatiling mababa, mabait, magalang, may manners. Hindi yung dalawang buwan pa lang sa London hello. Hindi na I don't know what you're saying. How can I help ya? Can I have a bottle of water? Hindi na makapagsalita. Can you, marunong po kayo mag-Tagalog? Kasi may mga ganang kliyente ako Opo, attorney naman Pilipino ka naman pala Ilan pa na kayo sa London? 2 buwan pa naman. Talagang ang galing ng accent nyo. Diba? Magpakatotoo. Ang pinakamasarap sa buhay, totoo. Mahirap mabuhay sa yabang. Mahirap mabuhay sa, alam mo yung lagi kang may kakompetisyon. Relax. Kalma lang, kapatid. Kalma. Relax. Take it easy. Amen ba? Tama, masarap yung kain natin noong linggo, Pastor Erlinda. Di ba? Biscuit lang. Yun nga lang. Parang masama ang hininga ng mga Sharonians at saka yung may mga brownie. Parang hindi sila masaya. Sister Cecil. Nako, bakit naman ganun? Biscuit lang. Biyan. At least, mga kapatid. Mapapansin mo, walang nakakaiwan ng Bible, walang nakakaiwan ng sapatos, walang nakakaiwan ng mga bag, at ng mga calling cards, ng kung ano-ano pa. Kasi wala silang madala. Kaya mag-expect kayo mga kapatid, next week, baka kakaunti na sumimba sa atin dahil wala nang pagkain. Kaya hindi ko nga alam, magtayo na lang tayo ng sarili nating restaurant para marami tayong, diba? Ang kapatid, maganda sa tao yung mababa. Kahit ang taas pa ng narating natin, kahit ano pang dami ng pera na natin, mababa pa. Maging mabait. Alam mo, pag ang tao mabait, pag ang tao mapang-unawa, marunong kumapa sa kapwa, alam mo yung kumapa sa Tagalog, Pastor Arlinda, alam mo sa Tagalog sa atin, alam mo yung kinakapa mo yung iba, yung naunawaan mo ang damdamin ng iba. Alam mo, sabi ko sa mga anak ko, always think what they will feel
If you say this, anong mararamdaman nila? Kaya habang papunta sana kami ng mall at ako, si daddy naman, ito naman, simula naman ang sermon. Akala ko ba, dad, Sunday lang ang sermon. Why are you now sermoning now? Because anak, because the Bible said, we have to teach you whatever we do, wherever we go, we teach you. Kasi pag lumaki kayo, anak, na wala kayong mga alam sa buhay, ang puro alam nyo lang pagpapaganda. Puro kayo paganda. Pastor Elinda, nakakataon pa man din na tapos na ako, Sister Cecil, Sister Cynthia. Tapos na, malapit na. May dumadaan pa man din, mga kapatid, hindi ko alam kung may itim dito, ha? Mga kapatid, huwag kayo magagalit sa akin. Sabi ko, mga anak, yung mga asylum seeker na yan, yung mga galing ng ibang bansa, galing ng France, mga anak, nakataya ang buhay niya, tumatawid ng malalaking alon yan. Tinataya ang buhay, makarating lang dito sa atin. At mind you, mga anak, kanina nanonood din kami ng video ni Sister May. Yung mga asylum seeker, nakikipaglaban na sa mga puti. Nagiging dahilan ng kaguluhan dito sa bansa natin. Mga anak, you have to be strong in life. You must be loaded with the words of God, with principles, good life, good principles, good teachings. You must be strong in life because itong mga taong yan, na talagang itataya ang buhay, makarating lang dito sa atin, pag nag-aaral niya mga yan, naging abogado yan, naging doktor yan, naging scientist yan, naging mga politiko yan, they will rule over you. They will be slave. They will slave you. Do you want Jewel Chels? Diretsahan tayo. Sabi ko, Chels, what do you want to grow up? And then they will ask you, these black people, these asylum seeker people, these Muslim people, they'll tell you, Chelsea, can you clean my toilet? Can you get the Hoover and clean my room? Can you wash the dishes? Can you prepare my food? Can you cook? Do you want that life? Tinuro ko sa mga anak ko yan. Dahil sabi ko, Pastor Arlinda, anak, yung nararanasan yung buhay ngayon, ito ay unay sa Panginoon. Pangalawa, kami ng mami nagsikap. Pero pag ang takbo nyo mga anak ko, kayo ay nahirati sa iPad, nahirati kayo sa ganito, nahirati sa ganito. Mga anak, lalaki kayong walang alam sa buhay. Ngayon pa lang, bata pa kayo, sasabihin ko sa inyo, anak, magpakabuti kayo. Dahil mga anak, hindi kami habang buhay na buhay ng mami ninyo. Di ba, Sister Cecil? Hindi naman tayo habang Pastor Alita, Pastor Alin, mga magulang tayo, Sister Cynthia. We are not gonna be here for our children forever, no. One day, hindi natin alam ang buhay. Ngayon, mga kapatid, tinuturuan ko sila. Kaya, mga anak ko, kahit anong mabot mo sa buhay, panatilihin ninyo ang pagiging mabuting tao. Panatilihin ninyo ang pagiging Diyos. Do not forget in any day. Kaya tama yung patutuon ni Sister Elaine. Kaya hanga, mga kapatid, alam niyo dito sa church natin, hanga ako sa ginawa ng Panginoon. Hindi ko alam na magiging ganito ang tibay at tatag ng ilan sa inyong mga kapatid, ng marami sa ating mga kapatid na talagang nagsimula from scratch. Pero ngayon, wala akong Sunday. Hindi po pwede. Hindi po pwede akong kumuha ng Sunday kasi po tatamaan po yung aking church. Opo, kahit po mawala na po sa akin yan, okay lang po. Hindi ko po ipagpapalit ang aking pananampalataya. Hindi ko po ipagpapalit ang aking Diyos. Sapagkat ang aking Diyos ay handang magbigay sa akin at datingan ako ng aking mga pangangailangan. Pupunan ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Dapat ninyong ituro yan sa inyong mga anak. Kaya mga kapatid, talagang kanina dikdikan kami. Sabi ko kay Sister Mebe, yan mo na yung mga anak nating umiyak. Pagsasalita ko naman, si Pastor Arlinda, medyo mababa naman ako, hindi naman ako yung mataas. Anak, okay lang na umiyak kayo. Pero alam mo anak, sabi ko nga kay Sister Mebe, kami na dalawa na lang. Pag hindi natin tinuruan ng mga anak natin ngayon, alam mo magiging unang biktima niyan, Sister Edith, tayong mga magulang, ang unang magiging biktima ng ating mga anak na hindi natin tinuruan ng tama.
Kaya tayo mga magulang, mga kapatid, huwag kayong magsasawang magtanim. Magtanim. Tama yung kanta, Sister Leonida. Magtanim ay di biro. Yun ang kanta. Diba? Maghapon. Ang pagiging magulang, Sister Cynthia, hindi naman talaga biro eh. Sino ba naman gusto masaktan mo ang mga anak mo ng salitang talaga namang ayaw nilang marinig? Pero ang sabi nga, Sister Elaine, truth hurts, but it will set you and them free. Lalaya sila. Ay, naku, nasabi ito ng mami at daddy. Naku, ito ang sabi ng mami ko, ito ang sabi ng daddy ko. Dapat akong ganito, dapat akong ganito. Sa kanilang pagtanda, Sister Cecil, the Bible tells us, train your child where they should go. So when they grow up, they will not depart from it. Hindi sila mawawala. Alam mo yung train doon, where they should go, Sister Cynthia, I think pinag-aralan na natin yan sa France yata ito. Train them to the design God made them. Tuturuan mo sila. Kasi ang design sa kanila ng Panginoon, maging mabubuting tao, maging karangalan ng Diyos, maging karangalan ng pamilya. Anak, pag nakatapos kayo ng pag-aaral, anak, pag nakatapos ka ng ganito, di ba? Anak, sino ba ang mapararangalan? Kami, masaya kami. But ang Panginoon, mapaparangalan mo. Magiging kaluwalhatian ka ng Diyos. Magiging kapurihan ka ng Panginoon. Magkakaroon ka ng malaking ambag sa ating iglesia. And secondly, ikaw mismo, you will be proud of yourself. But remain humble. Huwag kayong magiging mayabang. Huwag yung porke meron kayo nito, meron. No. Yung nga masarap eh. Di ba, Sister Cecil? Yung simple ka lang pero rock. Di ba? Basta alam mo yung ganong kasabihan na simple lang natin. Amen ba? Pero, may sinabi. Hindi yung sobrang ingay, yung pala, barya-barya lang ang laman. Mas nakakatakot yung masyadong maingay na pag kinalasin mo, naku, sobrang ingay. Kasi walang laman. Pero yung may laman, tahimik. Mabibili mo ang salita. Kaya tinuturo ko mga kapatid sa inyo, guard what is holy, learn from history, live ready to meet Jesus, and lastly, humble yourself. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid, and God bless you mga kapatid ko, mahal na mahal ko kayo. Mwah! Back to you, Sister Cynthia.